Magandang araw mga kabakal. Meron tayong bisita pala ngayon. Crusim. Ayan, so kung familiar sa inyo to, so, marami naman na siguro ganito Brad, no? Dito sa atin. Oo, marami. Ayan, hindi ko lang na-encounter tong mga ganitong motor. So, magpapagawa daw ng bracket. At sa mga ganitong motor kasi, ayan o, kung makikita natin, sobrang laki ng motor na to. Ayan, madilim ah. Tiga lang. Lagyan natin ng ilaw. Ayan. Yan, madilim kasi yung malaki kasi yung motor na yan. Ayan, kaya sa mga ganitong motor halos kasi laki na rin siya ng Inmax, no? So hindi na bagay pagka nilagyan natin ng mga HRB. Kaya gagawa natin ng paraan to na for the first time ngayon lang ako gagawa ng monorack para dito. Kasi pwede naman talaga siyang kabitan ng monorack kasi tatlo naman yung pagtornilyuhan. At alam nyo naman na sa tagal kong gumagawa ng mga bracket dito, hindi talaga ako gumagawa ng monorack dahil nga baka babalik din sa akin dahil masisira. Pero ito, pwede naman kasi katulad ng mga click o yung mga ibang malalaking motor pa, tatlo naman yung pagtornilyuhan. Kaya gagawa natin ng paraan yan kung anong itsura niya, kung anong maging kalabasan ng monorack niya, bracket. So ayan, papakilala ko pala sa inyo yung may-ari ng motor na yan. Hello po. Ayan, tanghali po. Ayan, isa sa mga magigiting nating Jaco, no? Ayan. Okay. At dito inumpisahan ko na ngang i-bend yung gagawin nating bracket gamit ang ating DIY bender. Ito lang yung pang-bend natin sa mga tubo natin. Ang gamit nga pala natin ng materials dito mga kabakal ay stainless 304. Kaya lang medyo maliit lang ang tubo na gamit natin. Actually ang ipapagawa sana niya ay bakal lang. Kaya lang ang sabi ko naman wala naman akong masyadong mga ritaso pagdating sa bakal dahil puro stainless nga naman ang ginawa natin. Kaya meron akong mga ritaso dito puro stainless lang. Kaya lang medyo maliit lang ang tubo na to. Nasa 3/4 lang. Kaya yun lang ang gamit nating tubo. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong scooter kaya medyo na-challenge ako kung paano ko siya gawa ng bracket. Pero magagawa naman natin, kaya naman gawin. Ang kagandahan lang dito talaga pagka pumunta tayo dito sa shop, may actual natin mismo sa motor nyo. May kaganahan ng kuan, stainless. Umong pinturahan. Yung ito stainless yan. Hindi ko na napinturahan. Oo, pinturahan kay... Ay, mabulo yung stainless. Stainless na eh. Kung ano na kung piturahan ko, kung magamit na, atong pitural nga bakal. Bakal kay dire ba takuan wa kayo ko i-scrap ng mga bakal. At dito nabuo ko na nga at nakabit ko na yung dalawang butas na pagtornilyohan. Ito lang natin ulit to para maikabit ko rin yung pangatlong butas sa gitna para sigurado tayo swak talaga sa mga tornilyo niya. Ito naman ang advantage pagdating sa mga nagpapagawa. Pag nag-walk in dito, sigurado kayo sa babayaran yung bracket. Habang ginagawa yung mga bracket nyo, pwede kayong mag-suggest kung anong gusto nyong itsura o anong gusto nyong forma. At ito na pala yung itsura niya. Ayan, at nakabit na rin natin yung dalawang balagbag. May layout na rin mga butas dyan para sa mga tornilyohan sa base plate niya. So ganyan po yung itsura niya. Hindi ako makapaniwala na ganitong kalalabasan niya. Ayan, At isa pa sa kagandahan dito, nalagyan natin ng bracket na hindi natin tinanggal yung grab bar. At yung may-ari mismo ang nag-design ng bracket na yan. Yan ang kagandahan pag pumunta kayo dito. Ayan, tuwa naman yung kapatid natin. Ayan. At pagkatapos pala niya, tatanggalin natin ulit yan para mapulwil at mapinis na. Kailangan lang siguro tibayan yung pagpulwil ko dito sa mga butas na pagtutornilyohan niya. So ito talaga first time kong gumawa ng mga ganitong bracket. Sa tingin ko naman nagawa natin siya ng maayos at maganda. So, ito pinulwil na nga natin. Medyo pinas forward na lang natin yan kasi para hindi masyadong humaba yung video natin. Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in this same sky when I'm on the other side. When I'm on the other side.
me back to the life that we once knew, when the walls weren't closing in like they are now. 'Cause it's been too many years since California. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane. At matapos nga natin i-full weld, dito sinundan na rin ni Kayla pag-finish. Sa pag-finish naman dito, medyo madali lang dahil hindi ko na pinupudpud sa kanya yung mga pinaghinangan dahil di naman natin kailangan pudpurin yan para mas matibay yung gawa natin dahil nga carrier siya, kailangan matibay yung mga welding natin. So ayan, so grit at bapping lang yan, okay na. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we look at stars in distant sky. When I'm on the other side. At ito na pala yung ano natin, ito na pala yung nagawa nating so monorack, ayan. At na-finish na. So kakabit na lang natin. Ayan o, yung itsura niya. Kabit na lang natin yan at titingnan natin kung babagay ba sa Crusim. Ayan. Yan yung motor natin. Ayan o. Napakaganda po. Sobrang quality. Yun. Ang trabaho. Sobrang quality. Wala akong masabi talaga. I know my limits. Ayun. So maraming salamat sa feedback ng ating customer. Ayan. At dito na nga, install na nga natin yung bracket na ginawa natin. So napakaganda. Ayon nga ng customer natin, sulit daw ang pagdayon niya dito. So kung hindi ko pa nasabi sa inyo pala mga kabakal, kung mapapansin niyo kanina nagkukwentuhan kami na nagbibisaya kami. So yung customer kasi natin dito galing pang Cebu ito. Ayan. So shout out dyan sa mga taga Cebu, Lapu-Lapu, taga Lapu-Lapu nga pala itong customer natin. So isipin niyo kung gaano kalayo ang dinayo niya para makapagpagawa lang ng bracket. Kaya, siyempre, pag mga ganyan malalayo, pag mga bisita nating malalayo, bibigyan din natin ng sulit na pagkagawa yan. Para naman, hindi sila manghinayang sa pagbiyahe nila, di ba? Ayan, so, shoutout nga pala sa mga taga Lapu-Lapu dyan. Ayan, so, nandito po yung kababayan nyo at dumayo dito sa amin magpagawa ng bracket. O, diba? O, siguro naman nagugulat kayo. Opo, totoo po, taga Lapu-Lapu po itong bisita natin ngayon. Kaya lang, dito na po nakatira yan sa Montalban. Ayan. So, kapitbahay ko lang po ito. At, Diakono nga pala to ng lokal namin. Ayan. So, shoutout po sa mga matitikas na Diakono ng lokal ng Southville. Ayan. So, kung gusto nyo palang magpagawa mga kabakal, PM lang kayo sa akin at kung mag-chat lang kayo sa aking FB page. So, Kuran Works pa rin ang ating FB page. At pwede kayong bumisita dito para mas maganda ang paggagawa natin ng mga bracket at mas maganda ang paglapat natin. Ayan, bisitahin nyo lang ang aming area dito sa Montalban, San Isidro, Montalban, Rizal. Ayan. So, PM lang tayo para sa mga complete address or complete details. Ayan. So, maraming salamat nga pala sa mga nanonood at maraming salamat sa mga walang sasawang sumusuporta kay Kuran Works. Ayan, at maraming salamat sa bisita natin. Ayan, isasalpak na natin dito yung box. At napakatibay din ang box na to mga kabakal. So ito na yung mga box na pumapatay sa alloy box ngayon, no? So halos kadalasan mga kinakabit kong box puro ganito na. Wala na akong kinabit na alloy box kasi hindi naman sa sinisiraan. Marami rin naman nagsasabi na medyo rin sa kanila, mabigat din talaga sa motor yung alloy box. Kasi napapansin ko kasi yung mga kinakabit ko, yung mga last na mga kinakabit kong alloy box, so sa base plate pa lang medyo mabigat na, no? Halos 1 kilo na yata ang base plate nun. So plus box pa, papatungan mo pa ng alloy box, mabigat na. Tapos kakargahan mo pa. Ayan. Yan. So yan ay itsura ng bracket natin. Ayan, oh. At ito, yung box. Magkano kuha mo dito, Brad? Nasa mga 2K. Oh, 2,000. 2,000. RXR. Ayan. Hard plastic.
Ayan. Oh. Ayan oh. Napakalinis. Yes. Okay. Maraming salamat Brad sa pagbisita. Sulit na sulit po. Ayan. Okay.